kalabog. Iyon ang tunog ng kalayaan. Ang malakas at umalingaw-ngaw na kalabog ng bakal na pinto na nagsara sa aking likuran. 7 taon. 7 taon na iyon ang pinakahihintay kong marinig, pero ngayong narito na, sa labas ng pader ng bilangguan, ang tunog na iyon ay hindi nagdulot ng saya, kundi ng isang nakakabinging katahimikan. Ang araw, halos nakalimutan ko na ang pakiramdam ng direktang sikat nito sa aking balat, mainit, nakakasilaw, napapikit ako at sa pagdilat ko, ang mundo sa labas ay tila isang alien na planeta. Ang mga sasakyan ay rumaragasa, ang mga tao ay naglalakad ng may layunin. Ang ingay ng syudad ay isang halimaw na matagal kong hindi nakasama. Ako, si Eman Toledo, bilanggo numero 734, ay malaya na. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mas naramdaman ko ang pagkakakulong. Isang estranghero sa sarili kong bayan. Sumakay ako ng bus, walang tiyak na patutunguhan. Ang pera sa aking bulsa ay tulong mula sa isang warden na naging kaibigan ko. Sapat lang para sa ilang araw, umupo ako sa tabi ng bintana at pinagmasdan ang pagbabago ng lahat. May mga bagong gusali, mga flyover na wala naman dati. Ang mga dating bakanteng lote ay kinatatayuan na ng mga kondominium. 7 taon, isang iglap para sa mundo, isang kawalang hanggan para sa akin. Ang bawat pag-ugong ng makina ng bus ay may ritmong pumapasok sa aking sistema. Isang ritmong pamilyar. Isang ritmong nagbalik sa akin sa isang buhay na matagal ko nang ibinaon sa limot. Isang buhay ng ilaw, musika at pagsayaw. Isang buhay sa Japan. Ang hangin sa Roppongi ay amoy usok ng yelo at mamahaling pabango. Gabi-gabi, ang mga kalsada ay nagiging isang ilog ng neon lights at mga taong naghahanap ng kasiyahan. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa entablado ng isang sikat na club na tinatawag na Eclipse, doon ako hari. Hindi ako isang simpleng mananayaw, ako ay isang alagad ng sining. Ang katawan ko ang aking instrumento. Ang bawat galaw, bawat pag-ikot, bawat pagtalon ay isang kwento. Ang mga hiyawan ng mga manunood ang aking gasolina. Sa entabladong iyon, hindi ako si Eman Toledo, isang Pilipinong nangangarap. Ako ay si Zero, isang mananayaw na kayang patigilin ang mundo sa loob ng 3 minuto. Doon ko siya unang nakita. Hindi sa gitna ng nagsasayawang mga tao, kundi sa isang sulok, tahimik na nagpupunas ng mga baso sa bar. Siya si Sades. Ang kanyang ganda ay hindi pangkaraniwan. Mayroon itong halong lungkot, isang misteryo sa kanyang mga mata na para bang may daladala siyang isang mabigat na pasanin. Ang bawat ngiti niya ay tila isang pilit na pagtatangka na itago ang isang bagay. Nagsimula sa simpleng kamustahan, isang libreng inumin pagkatapos ng aking set, isang biruan hanggang sa ang mga simpleng pag-uusap ay naging malalim na pagbabahagi na ng mga pangarap at takot sa ilalim ng buwan ng Tokyo. Ikinuwento niya ang kanyang pamilya sa Pilipinas, ang kanyang pangarap na maging isang fashion designer. Ikinuwento ko naman ang aking pagkahilig sa pagsayaw, kung paano ito ang naging takas ko mula sa kahirapan. Hindi nagtagal, ang aming pagkakaibigan ay naging pag-ibig. Isang pag-ibig na nag-aalab na para bang sinusubukan naming punan ang lahat ng pagkukulang sa aming mga buhay sa pamamagitan ng isa't isa. Ang mga gabi sa Roppongi ay napalitan ng mga umaga sa Ueno Park, ng mga hapon sa Shibuya Crossing, ng mga nakaw na sandali sa maliliit na ramen houses. Ang pagsayaw ko sa entablado ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Para na sa kanya ang bawat galaw ko. Siya ang aking inspirasyon, ang aking musa. At ako, sa mata niya, ay hindi lang si Zero, ang mananayaw. Ako si Iman, ang lalaking nangakong poprotektahan siya sa lahat. Ngunit ang pag-ibig, tulad ng pagsayaw ay mayroon ding madidilim na anino. Nagsimula siyang magbago.
Ang dating lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot. Madalas siyang balisa, laging nakatingin sa kanyang telepono. May mga gabi na hindi siya pumapasok sa trabaho at kapag tinatanong ko, ang sagot niya ay laging, "Wala ito, pagod lang ako." Isang gabi, inabangan ko siya pagkatapos ng kanyang shift. Nakita ko siyang may kausap na mga lalaking nakaitim na suit sa isang iskinita. Ang kanilang mga boses ay hindi malakas, ngunit ang kanilang mga kilos ay puno ng pagbabanta. Nang umalis sila, nilapitan ko siya. Nanginginig siya, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Doon niya inamin ang lahat. Ang kanyang pamilya ay may malaking pagkakautang. Ang mga lalaking iyon ay mga miyembro ng Yakuza. Pinagbabantaan siya. Kailangan niya ng malaking halaga ng pera at kailangan niya ito kaagad. Sa gabing iyon, habang yakap-yakap ko siya sa aming maliit na apartment, ang pagmamahal ko sa kanya ay naging isang mapanganib na determinasyon. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Lahat. May paraan, Eman. Sabi niya, ang kanyang boses ay pabulong. Isang pabor lang ang hinihiling nila. Ang pabor. Iyon ang salitang nagbago sa lahat. Hindi ito simpleng pabor. May mga dokumento, may mga bank account, may mga pangalan na hindi ko kilala. Sinabi niya na kailangan ko lang dalhin ang isang bag mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Pera. Napakaraming pera. Sinabi niyang ligtas ito. Walang mangyayaring masama. Ako lang daw ang mapagkakatiwalaan niya dahil hindi ako konektado sa kanila. Nagtiwala ako. Hindi ako nagtiwala sa sitwasyon. Nagtiwala ako sa kanya. Sa pag-ibig ko sa kanya. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata at para sa akin, ang alisin ang takot na iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang batas o panganib. Pumayag ako. Sa ngalan ng pag-ibig, ang huling alaala ko sa kanya ay ang kanyang halik bago ako umalis. Isang halik na lasang luha at pangako. "Mag-iingat ka," sabi niya. "Babalik ka sa akin." Hindi na ako nakabalik. "Boss, hanggang dito na lang." Ang boses ng konduktor ng bus ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Nasa dulo na pala ng ruta. Bumaba ako sa isang lugar na hindi ko nakilala. Malayo sa bahay ng aking mga magulang na matagal nang pumanaw habang nasa loob ako. Wala na akong pamilya, wala na akong kaibigan. Ang mga dati kong kasamahan sa pagsayaw ay marahil may mga sarili ng buhay. Ako'y isang multo. Naglakad ako hanggang sa makahanap ako ng isang maliit na paupahan. Isang kwarto na sapat lang para sa isang kama at isang maliit na mesa. Amoy alikabok at kalawang. Ito na ang bago kong palasyo. Inilapag ko ang aking maliit na bag at naupo sa gilid ng kama. Tumingin ako sa aking mga kamay. Mga kamay na dati ay lumilikha ng sining. Ngayon ay may kalyo mula sa pagtatrabaho sa loob ng kulungan. Lumipas ang mga araw. Naghanap ako ng trabaho. Anumang trabaho. Construction worker, janitor, waiter. Ngunit ang bawat application ko ay sinasalubong ng parehong tanong. Ano ang ginawa mo sa nakalipas na 7 taon? At sa bawat pagkakataon, ang katotohanan ay isang pader na hindi ko malampasan. Ang isang ex-convict ay may marka na habang buhay. Ang pag-asa ay unti-unting nauubos, napapalitan ng isang malamig na desperasyon. Isang gabi, habang kumakain ng instant noodles, binuklat ko ang isang lumang dyaryo na naiwan ng dating umuupa. Tiningnan ko ang classified ads, kahit alam kong wala akong mapapala. At doon, sa isang maliit na espasyo sa ilalim ng services section, nakita ko ito. Wanted, private dance instructor. For a major social event. Professional experience required. High compensation. Please contact this number for an interview. Ang puso ko'y biglang tumibok ng malakas. Isang tibok na matagal ko nang hindi naramdaman. Pagsayaw. Ang nag-iisang bagay na alam kong kaya kong gawin ng mahusay. Ang nag-iisang bagay
na nagpaparamdam sa aking buhay pa ako. Pero, sino ang tatanggap sa isang katulad ko? 7 taon akong hindi nakapagsayaw ng propesyonal. At ang aking nakaraan, iyon ang pinakamalaking hadlang. Tinitigan ko ang numero sa dyaryo. Isang serye ng mga numerong maaring maging susi sa aking pagbabalik. O isa na namang saradong pinto. Ang takot at pag-aalinlangan ay naglalaban sa loob ko. Ngunit mas malakas ang isang damdamin, ang pananabik. Ang pananabik na muling maramdaman ang sahig ng entablado sa ilalim ng aking mga paa. Ang pananabik na muling maging si Eman, ang mananayaw. Pinunit ko ang bahagi ng dyaryo. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang biglaang bugso ng pag-asa. Wala nang mawawala sa akin. Nasa pinakababa na ako, ang tanging daan na lang ay pataas. Kinuha ko ang aking luma at gasgas na cellphone. Dahan-dahan, isa-isa, tinipa ko ang mga numero. Itinapat ko ang telepono sa aking tainga at hinintay ang pagsagot mula sa kabilang linya. Ito na yon, isang tawag. Isang imposible at desperadong pagkakataon para muling sumayaw, para muling mabuhay. Ang boses sa kabilang linya ay boses ng isang babaeng sanay mag-utos. Malamig, propesyonal at walang bahid ng anumang emosyon. Walang hello o good morning. Diretsong tanong. Para sa anunsyo ng dance instructor, sino ito? Ako po si Iman Toledo. Tumatawag po ako para sa trabaho. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Experience? Maikli niyang tanong. Huminga ako ng malalim. Ito na yon. 50 taon sa Japan, naging lead dancer po ako sa Eclipse Club sa Roppongi. At nag-choreograph din po ng ilang production numbers. Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig na parang isang lumang kanta na matagal kong hindi inawit. Katahimikan. Marahil ay sinusuri niya kung nagsasabi ako ng totoo. At pagkatapos ng Japan, ang tanong na kinatatakutan ko. Nagpahinga po ako ng matagal. Sagot ko, pinipilit na maging kalmado ang aking boses. Nag-asikaso po ng ilang personal na bagay sa probinsya. Isang kasinungalingan na kalahating totoo. Ang bilangguan ay isang ang napakahabang pahinga mula sa tunay na buhay. Pumunta ka bukas sa Evelino Estate. 10:00 ng umaga. Magdala ka ng resume, huwag kang mahuhuli. At ibinaba niya ang telepono. Evelino Estate. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Pamilyar. Isang pangalan na madalas mong makita sa dyaryo at telebisyon. Ang mga Evelino, isang dinastiya ng mga politiko na halos pagmamay-ari na ang buong probinsya. Gobernador ang ama, kongresista ang tiyuhin, at may anak na lalaki na hinuhubog na para sumunod sa kanilang yapak. Ano ang kinalaman nila sa isang dance instructor? Kinabukasan, isinanangla ko ang luma kong relos para makabili ng isang disenteng polo shirt at pantalon sa ukay-ukay. Ang natirang pera ay saktong-sakto lang para sa pamasahe. Habang papalapit ang sinasakyan kong jeep sa address na ibinigay, unti-unting nagbabago ang tanawin. Ang mga dikit-dikit na bahay ay napalitan ng malalawak na espasyo. Ang mga maalikabok na kalsada ay naging malinis at sementado. At sa dulo ng isang kalyeng may hanay ng mga puno ng akasya sa magkabilang gilid. Naroon ito, ang Evelino Estate. Hindi ito isang bahay, isa itong kaharian. Ang mga pader na bato ay napakataas na may mga bakal na tarangkahan na mas malaki pa sa aking buong inuupahang kwarto. May mga gardiya sibil na armado ng shotgun. Sa loob, natatanaw ko ang isang mansyon na puti na napapaligiran ng isang hardin na parang paraiso. Para akong isang langgam na napadpad sa pugad ng mga higante. Ang mundo sa labas at ang mundo sa loob ng mga pader na ito ay magkaiba. Matapos ang masusing inspeksyon sa gate, pinapasok ako at itinuro sa akin ang daan papunta sa opisina sa isang bahagi ng mansyon.
Doon, sa isang silid na malamig dahil sa aircon at napapaligiran ng mga libro, nakilala ko ang babaeng nakausap ko sa telepono, si Miss Vera. May suot siyang salamin at ang kanyang mga mata ay matalas na para bang kaya niyang basahin ang bawat kasinungalingan na sasabihin ko. Inusisa niya ang bawat detalye ng aking resume. Ang 7 taong blanko sa aking karanasan ay parang isang malaking itim na butas na tinititigan niya ng matagal. Isang napakahabang personal na pahinga, Mr. Toledo. Sabi niya, may bahid ng panunuya. Ano sang klaseng personal na bagay ang umabot ng 7 taon? Isang mabigat na karamdaman po sa pamilya, muli akong nagsinungaling. Ang bawat kasinungalingan ay parang isang tinik na bumabaon sa aking lalamunan. Kailangan po nila ako. Hindi siya mukhang kumbinsido. Akala ko tapos na ang lahat. Paaalisin na niya ako, ngunit sa halip sumandal siya sa kanyang upuan. Ang gobernador ay magdaraos ng kanyang taunang Governor's Ball sa susunod na buwan. Ito ang pinakamalaking social event ng taon. At ang highlight ng gabi ay ang espesyal na sayaw ng kanyang anak at ng mapapangasawa nito. Kailangan nila ng isang taong kayang gumawa ng isang choreography na hindi malilimutan. Isang bagay na elegante, madamdamin at perpekto. Sa tingin mo ba, pagkatapos ng 7 taong pamamahinga, kaya mo pa yan? Opo, mabilis kong sagot. Ang pagsayaw ang nag-iisang bagay na sigurado ako sa aking buhay. Ang pagsayaw, kapag nasa dugo mo na, hindi nawawala. Nagtaas siya ng kilay. Tila may sasabihin pa siya nang biglang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok. Matangkad, balingkinitan, ang katawan at suot ang isang damit na mas mahal pa siguro sa lahat ng pag-aari ko. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mangiti ay parang pang billboard. Ngunit sa likod ng nangiting iyon, mayroong isang bagay na hindi ko gusto. Isang hangin ng pagiging mas mataas sa lahat. Relax, Vera. You're scaring him away. Sabi ng lalaki, ang boses niya ay makinis. Tumingin siya sa akin. So, you're the dancer from Japan? Dylan, this is Mr. Eman Toledo. Pakilala ni Miss Vera, ang kanyang boses ay biglang naging magalang. Ito pala si Dylan Evelino, ang nag-iisang tagapagmana. Nilapitan ako ni Dylan at ininspeksyon mula ulo hanggang paa. 0, di ba? Nabasa ko sa resume mo. Astig na pangalan. Sayang at tinigilan mo. Hindi ako umimik. My fiancé and I, we need the best. Pagpapatuloy niya, our dance needs to be perfect. It's not just a dance, it's a statement. Kaya mo bang ibigay yon? Kaya ko po, sabi ko. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Good, you're hired. Vera, take care of the details. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palabas. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingong muli sa akin. And Mr. Toledo, welcome to the family. At kumindat siya. Ang mga salitang welcome to the family ay hindi nagdulot ng kapanatagan kundi ng isang biglaang kaba. Ang mga sumunod na araw ay isang panibagong pagsubok. Ang mansyon ay naging bago kong mundo. Mayroon silang isang grand ballroom na may sahig na gawa sa Nara at napapaligiran ng mga higanteng salamin. Iyon ang naging studio ko. Sa unang araw, mag-isa lang ako doon. Sa harap ng mga salamin, sinubukan kong igalaw ang aking katawan. Noong una, may kalawang, may pag-aalinlangan. Ngunit habang tumutugtog ang musika, unti-unting bumalik ang lahat. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay naaalala ang mga galaw. Ang 7 taon ng pagkakatulog ay unti-unting naglalaho. Sa loob ng ballroom na iyon, muli ako si Eman, ang mananayaw. Nagsimula kaming mag-ensayo ni Dylan. Magaling siyang estudyante kapag ginusto niya, mabilis siyang matuto. Ngunit madalas ang kanyang atensyon ay nasa iba. Laging may kausap sa telepono. Laging may mga utos sa mga katulong. At ang turing niya sa akin ay hindi isang guro,
kundi isang empleyado na mas mababa sa kanya. Ang fiancé ko, sabi niya isang araw habang nagpapahinga kami, she's perfect. Maganda, matalino, galing sa mabuting pamilya. Lahat ng lalaki naiinggit sa akin. Kaya dapat ang sayaw natin, Eman, ay magpapakita kung gaano siya ka-espesyal, kung gaano kami kabagay sa isa't isa. Lagi niyang bukang bibig ang kanyang mapapangasawa, si Sedes. Sa tuwing binabanggit niya ang pangalang iyon, may kung anong kumikirot sa aking dibdib. Pinilit kong isipin na nagkakataon lang. Maraming Sedes sa mundo. Imposibleng ang Sedes na tinutukoy niya ay ang Sedes na kilala ko, ang Sedes ko. Medyo busy lang siya nitong mga nakaraang araw, sabi ni Dylan. Marami siyang inaasikasong charity work, pero sa Biyernes, makakasama na natin siya sa ensayo. I'm excited for you to meet her. Siguradong magugustuhan ka niya. Dumating ang Biyernes. Ang araw ay tila mas mabagal kaysa karaniwan. Ang bawat oras ay puno ng isang kaba na hindi ko maintindihan. Nasa ballroom ako, nag-aayos ng musika. Pumasok si Dylan, suot ang kanyang puting pang-ensayo. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa pananabik. Ready ka na bang makilala ang reyna ng buhay ko, Eman? Nakangiti niyang tanong. Tumango lang ako, pinipilit ng umiti pabalik. She's here, sabi niya. Nakatingin sa malaking pinto ng ballroom. Dahan-dahang bumukas ang dalawang pinto. Mula sa liwanag ng pasilyo, isang anino ng babae ang nabuo. Naglakad siya papasok. Ang bawat hakbang niya ay elegante. Ang kanyang suot ay isang simpleng itim na bestida. Ngunit sa kanya, ito'y nagmumukhang isang mamahaling damit. Ang kanyang buhok ay nakatali na lalong nagbigay diin sa kanyang magandang mukha. Mas gumanda siya, mas naging sopistikada. Ngunit ang mga mata niya ay hindi nagbago. Naroon pa rin ang parehong lungkot, ang parehong misteryo na unang nagpahulog sa akin sa kanya. Tinaas niya ang kanyang tingin mula sa sahig at ang aming mga mata ay nagtagpo sa gitna ng malawak na ballroom. Sa isang iglap, huminto ang lahat. Ang musikang naglalaro ay biglang nawala sa aking pandinig. Ang tibok ng aking puso ay naging isang malakas na tambol. Ang hangin ay naipit sa aking lalamunan. Si Sedes. Ang babaeng dahilan kung bakit ako nakulong. Ang babaeng iniwan ako at naglaho na parang bula. Ang babaeng minahal ko ng higit pa sa aking buhay. Nakatayo siya roon, ilang metro lang ang layo sa akin. Ang fiancé ni Dylan Ebelino. Ang oras ay tila huminto sa pag-ikot. Ang bawat tibok ng aking puso ay isang malakas na dagundong sa aking pandinig. Dito, na siya. Si Sedes, ang babaeng laman ng bawat panaginip at bangungot ko sa loob ng 7 taon. Nakatayo sa harapan ko, ngunit parang 1,000,000 milya ang layo. Ang Sedes na naaalala ko ay simple, may mga ngiting nahihiya. Ang babaeng nasa harapan ko ngayon ay isang diamante, makinang, perpekto, ngunit malamig at matigas. Wow, 'di ba? The most beautiful woman in the world. Ang boses ni Dylan ang bumasag sa mahikang bumabalot sa amin. Lumapit siya kay Sidis at inakbayan ito. 1 kilos ng pag-aari. Hinalikan niya ito sa pisngi. Si Sedes ay hindi kumibo, isang perpektong estatwa. Love, this is Eman Toledo, the dance instructor I was telling you about. Galing pa tong Japan. Pagmamalaki ni Dylan. Eman, this is my fiancé. My future wife, Mercedes. Mercedes. Hindi Sedes. Isang pangalang mas formal, mas nababagay sa babaeng nasa harapan ko ngayon. Inilahad niya ang kanyang kamay. Napilitan akong abutin ito. Sa sandaling magdikit ang aming mga balat, isang kuryente ang gumapang sa aking buong katawan. Isang pamilyar na init. Ang kanyang kamay ay malamig at bahagyang nanginginig. O baka naman ang kamay ko ang nanginginig. Binitawan ko ito agad na parabang napaso. It's a pleasure to meet you, sabi niya. Ang boses niya ay kontrolado,
Ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng ibang kwento. Isang kwentong tanging ako lang ang nakakabasa. The pleasure is all mine, ma'am. Sagot ko, idiniin ang salitang ma'am para maglagay ng pader sa pagitan namin. All right, enough with the formalities. Masayang sabi ni Dylan, let's dance. I want to see what my master choreographer can do. Eman, isayaw mo muna si Sedes. Ipakita mo sa kanya ang mga unang hakbang. I want to watch. Ang utos niya ay parang isang sentensya. Ang isayaw siya dito sa harap ng lalaking umagaw sa kanya ay isang uri ng pagpapahirap na hindi ko inaasahan. Ngunit wala akong pagpipilian. Trabaho ko ito, lumapit ako sa kanya at inilahad ang aking kamay. Maam, nag-alinlangan siya ng isang segundo, isang pag-aatubiling, tanging ako lang ang nakapansin. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa akin. Naglakad kami papunta sa gitna ng sahig. Ang bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang bigat. Inayos ko ang aming posisyon. Ang kanang kamay ko ay sa kanyang baywang. Ang kaliwang kamay niya ay sa aking balikat. Ang mga kamay namin ay magkahawak. Ang aming mga katawan na minsan ay magkakilala sa bawat kurba at galaw ay ngayon ay pormal at may distansya. Ngunit kahit sa distansyang iyon, amoy ko pa rin ang kanyang pabango. Isang bagay na bago, mamahalin, hindi ang amoy ng cherry blossoms na dati niyang ginagamit. Sinimulan ko ang musika. Isang mabagal na waltz. Susundan mo lang ako, pabulong kong sabi, sapat lang para marinig niya. Isang hakbang pasulong, 2 sa gilid. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nagsimula kaming gumalaw. Ang kanyang mga paa ay sumusunod sa akin, ngunit ang kanyang katawan ay matigas. Tense. Huwag kang mag-isip, Iman. Damhin mo lang. Bulong niya sa aking tainga habang nagsasayaw kami sa gitna ng nagsisiksikang mga tao sa eclipse. Ang tugtog ay mabilis, ang ilaw ay kumukutitap. Pawis, pagod pero masaya. Ang kanyang tawa ay humahalo sa malakas na musika. Ang aming mga katawan ay gumagalaw na parang iisa, walang choreography, walang bilang. Tanging ang ritmo ng aming mga pusong sabay na tumitibok. Relax your shoulders, ma'am. Sabi ko, ang boses ko ay walang emosyon. Masyado kang tensyonado. Naramdaman ko ang bahagyang pag-relax niya, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay naroon pa na rin. Inikot ko siya. Ang kanyang likod ay dumikit sa aking dibdib sa loob ng 1 segundo. Sa sandaling iyon, ipinikit ko ang aking mga mata. Ang pakiramdam na iyon, ang pamilyar na hubog ng kanyang katawan. Diyos ko, paano ko ito kakayanin? Ang galing! Narinig naming sigaw ni Dylan mula sa gilid. Perfect. You two look good together. On the dance floor, of course. Tumawa siya. Ang tawa niya ay gumising sa akin. Minulat ko ang aking mga mata at itinulak siya palayo ng bahagya, pabalik sa tamang posisyon. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakayuko, nakatingin sa aming mga paa. Iniiwasan niya ako. Tumingin ka sa akin, utos ko bilang kanyang guro. Sa pagsayaw, kailangan mong tingnan ang iyong kapareha. Kailangan may koneksyon. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin. At sa wakas, nagtama muli ang aming mga mata. Ang lahat ng tanong na gusto kong isigaw ay lumabas sa aking mga mata. Bakit? Anong nangyari? Iniwan mo ko. Bakit hindi mo ako sinulatan? Bakit hindi mo ako hinintay? Minahal mo ba ako talaga? Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang sagot na hindi ko maintindihan. Isang pinaghalong sakit, pagsisisi at takot. Isang takot na mas malalim pa kaysa sa takot na nakita ko sa kanya sa Japan. Para siyang isang presong sumisigaw ng tulong nang walang boses. Nagpatuloy kami sa pagsayaw, ngunit hindi na ito isang aralin. Ito ay isang tahimik na pag-uusap.
Ang bawat pag-ikot ay isang tanong. Ang bawat paghakbang ay isang sagot na hindi masabi. Ang paghigpit ng aking hawak sa kanyang baywang ay ang aking galit. Ang pagkapit ng kanyang kamay sa aking balikat ay ang kanyang pagmamakaawa. Sa loob ng ilang minutong iyon, sa saliw ng isang lumang kanta, ibinuhos namin ang lahat ng sakit at pait ng 7 taong lumipas. Natapos ang kanta, huminto kami sa gitna ng sahig, ang aming mga paghinga ay malalim. Mabilis naming binitawan ang isa't isa na parabang ang aming pagdikit ay isang kasalanan. Bravo, bravo! Pumalakpak si Dylan habang papalapit sa amin. Ang galing! Sabi ko na nga ba, tama ang pagpili ko sa'yo, Eman. At ikaw, love, you were amazing. Niyakap niya si Sidis mula sa likod at hinalikan ito sa liig. We are going to be the stars of the ball. Pagod na ko, Dylan. Mahinang sabi ni Sidis, umiiwas sa yakap nito. Masakit ang ulo ko. Pwede bang magpahinga muna? Oh, of course, my love. Mabilis na sagot ni Dylan. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala. Magpahinga ka na. Mag-uusap na lang kami ni Eman tungkol sa susunod na gagawin. Hindi tumingin sa akin si Sidis. Tumango lang siya kay Dylan at mabilis na naglakad palabas ng ballroom. Ang kanyang pag-alis ay parang isang pagtakas. Naiwan kami ni Dylan. Ang enerhiya sa silid ay biglang nagbago. She's a little sensitive sometimes, sabi ni Dylan na para bang nagpapaliwanag. Pero ganyan talaga ang mga alagad ng sining. Madamdamin, katulad mo. Tumango lang ako, ayokong magsalita. Sige na, Eman. That's enough for today. Magkita na lang tayo sa Lunes. Same time. Tinapik niya ako sa balikat. Galingan mo. The governor's eyes are on this performance. Don't disappoint me. Naglakad na rin siya palabas. Naiwan akong mag-isa sa malawak at tahimik na ballroom. Napatingin ako sa aking refleksyon sa salamin. Ang lalaking nakatingin, pabalik ay pagod, gulong-gulo at puno ng sakit. Ang pag-asang nagsimula kong maramdaman ilang araw na ang nakalipas ay biglang napalitan ng isang mapait na katotohanan. Ang nakaraan na gusto kong takasan ay hindi lang ako hinabol. Sinalubong ako nito at ngayon isinasayaw ako nito sa isang tugtog ng panganib at kabiguan. Kinuha ko ang aking mga gamit at nagsimulang maglakad palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang palayo ay mas bumibigat. Pagdating ko sa pasilyo, nakita ko si Sedes na nakatayo sa may bintana, nakatalikod. Nag-aabang ba siya? Naghihintay. Nang maramdaman niya ang aking pagdaan, lumingon siya. Nagtama ang aming mga mata sa loob ng isang segundo. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at naglakad sa kabilang direksyon. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ngunit habang papalapit ako sa kanya para lampasan siya sa makitid na pasilyo, bigla siyang huminto at aksidenteng nabangga ang aking braso. Sorry, sabi niya hindi tumitingin sa akin. Okay lang, sagot ko. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ganon din ako. Ngunit sa sandali ng aming pagkakabangga, may naramdaman akong idiniin niya sa aking palad. Isang maliit at nakatuping papel. Napakabilis. Kung hindi ako alerto, hindi ko iyon mapapansin. Isinara ko ang aking palad, ikinukubli ang papel. Ang puso ko'y nagsimulang kumabog ng napakabilis. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako sa paglalakad palabas ng mansyon, palabas ng kanilang gate hanggang sa makarating ako sa sakayan ng jeep. Nang makaupo na ako sa loob ng maingay at masikip na sasakyan, doon ko lang binuksan ang aking palad. Isang maliit na piraso ng papel, maingat na tinupi. Nanginginig kong binuksan ito. Sa loob sulat kamay niya, ang pamilyar na kurbada ng kanyang mga letra na kinabisado ko mula sa mga liham na ipinapadala niya sa akin noon sa Japan. 5 salita lang ang nakasulat, ngunit ang 5 salitang iyon ay nagdala ng bagyo sa aking nananahimik ng mundo.
Mag-usap tayo. Huwag dito. Bukas. At sa ilalim isang oras at isang lugar na malayo sa mansyon, isang lugar na pampubliko, ngunit tahimik, nakatitig ako sa sulat, isang imbitasyon, isang panganib, isang pagkakataon para sa mga kasagutan, gusto niyang makipag-usap. Pagsusugal ito, para sa kanya at para sa akin. Ang tanong, handa ba akong itaya ang lahat para muling marinig ang kwento mula sa kanya? Buong gabi, hawak ko ang maliit na piraso ng papel na iyon na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pinagmasdan ko ang sulat kamay ni Sedes, ang bawat kurba ay isang alaala. Sa isang banda, ito'y isang pangako, isang pagkakataon para sa mga kasagutan. Sa kabilang banda, ito'y isang panganib. Isang paalala na ang babaeng naglagay sa akin sa impyerno ay muling kumakatok sa aking pinto. Ang utak ko ay naging isang entablado ng pagtatalo. Ang isang bahagi, ang bahaging nasaktan at nagdusa sa loob ng 7 taon, ay sumisigaw ng, "Huwag! Patibong yan! Ginamit ka na niya noon, gagamitin ka lang niya ulit." Ito ang bahaging matalino, ang bahaging natuto na sa mapait na karanasan. Ngunit may isa pang bahagi, ang puso ko. Ang hangal at matigas ang ulo kong puso na, sa kabila ng lahat ay tumitibok pa rin para sa kanya. Ito'y bumubulong ng, pakinggan mo siya. Baka may dahilan, baka kailangan kanya. Hindi ba't ipinangako mo sa kanya na poprotektahan mo siya anuman ang mangyari? Ang pangako, naalala ko ang gabing binuo namin ang pangakong iyon. Nakatayo kami sa isang tulay sa Chidorigapuchi. Ang mga sanga ng cherry blossom ay parang mga ulap na kulay rosas sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang hangin ay malamig, kaya't ipinulupot ko ang aking jacket sa kanyang mga balikat. Tahimik naming pinagmamasdan ang mga talulot na nalalaglag at tinatangay ng tubig sa ilog. Sana ganito na lang tayo palagi, bulong niya, isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Walang problema, walang takot. Walang dapat ikatakot. Nandito ako, sabi ko, hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Hinding-hindi kita iiwan, Sedes. Hinding-hindi kita pababayaan. Pangako yan. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Pangako, pangako, sagot ko. At sa ilalim ng mga puno ng sakura, hinalikan ko siya, isang halik na nagsilbing selyo sa aming kasunduan. Ang alaala ay parang isang mainit na bakal na dumampi sa aking dibdib. Isang pangakong binali niya, ngunit ako, kahit minsan ba, ay binali ko ang sa akin? Hindi, dahil ang pagpunta ko sa kulungan ay ang pagtupad sa pangakong iyon. Kinabukasan, hindi na ako nagdalawang isip. Ang puso ko sa huli ang nanalo. Kailangan ko ng mga sagot, o, ngunit sa kaibuturan, alam kong pupunta ako dahil umaasa pa rin akong ang babaeng inahal ko ay nandoon pa rin, nagtatago sa likod ng mamahaling damit at malamig na panlabas. Ang lumang simbahan ay nakatayo sa isang burol, malayo sa kabihasnan. Halos natatakpan na ito ng mga baging at ang pintura sa mga pader ay natuklap na. Ngunit mayroon itong isang uri ng kapayapaan, isang katahimikan na sumasalungat sa kaguluhan sa aking dibdib. Pumasok ako sa loob. Ang hangin ay amoy kandila at lumang kahoy. Ang sinag ng araw na tumatagos sa mga makukulay na salamin ng bintana ay lumilikha ng isang mistikal na tanawin sa sahig na puno ng alikabok. Walang tao. Umupo ako sa isa sa mga bangko sa likuran at naghintay. Lumipas ang mga minuto. 10 minuto, 15 minuto. Nagsimula ng kumalat ang kaba sa aking sistema. Baka hindi siya darating. Baka isa lang itong malupit na biro. Baka nahuli siya. Nagsimula na akong tumayo para umalis nang marinig ko ang pagbukas ng isang maliit na pinto sa gilid ng altar. Pumasok siya. Suot niya ay isang simpleng bestida at may belo sa ulo na para bang isa siyang ordinaryong babaeng nagsisimba.
Nang makita niya ako, tinanggal niya ang belo. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya at naupo sa tabi ko. May sapat na espasyo sa pagitan namin. Hindi kami nag-imikan ng ilang sandali. Pinakiramdaman ang bigat ng 7 taon na nakapagitan sa amin. Ako ang unang bumasag sa katahimikan. 7 taon, sabi ko. Ang boses ko'y mahina ngunit puno ng pait. 7 taon, Sedes. Naghintay ako, umasa ako, isang sulat, isang tawag, kahit isang senyas lang. Pero wala. Para kang bulang naglaho. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Eman, sabi niya. Ang boses niya'y nanginginig. Patawad. Patawad? Isang mapait na tawa ang kumawala sa akin. Ganun lang kadali yon. Patawad para sa 7 taon na kinuha mo sa akin, para sa lahat ng paghihirap ko sa loob. Akala mo ba madali yon? Hindi. Alam kong hindi. Umiiyak na siya ngayon. Kung alam mo lang kung gaano ko kagustong sumulat, kung gaano ko kagustong dalawin ka, pero hindi ko magawa. Bakit? Tanong ko, ang galit ko ay unti-unting napapalitan ng isang desperadong pangangailangan na umintindi. Bakit, Sedes? At doon, ikinuwento niya ang kanyang panig. Ang kanyang kwento ay isang bangungot. Matapos akong mahuli, pinalikan siya ng mga yakuza. Kinuha nila ang kanyang pasaporte, ang lahat ng pera niya. Naging bihag siya sa sarili niyang apartment. Nang mga panahong iyon, dumating ang mga Evelino. Ang pamilya pala ni Dylan ay may mga negosyo sa Japan, mga negosyong may koneksyon sa mga sindikato. Sila ang sumagip sa kanya. Inayos nila ang problema niya sa Yakuza, ngunit may kapalit. Dinala siya nila pabalik sa Pilipinas, ngunit hindi bilang isang malayang tao. Naging pag-aari siya ng mga Evelino, isang magandang palamuti, isang tropeyo, isang kasangkapan. Ang kanyang pamilya sa probinsya ay binigyan nila ng pera, ngunit iyon din ang naging tanikala niya. Anumang oras na subukan niyang umalis, ang kaligtasan ng kanyang pamilya ang panakot sa kanya. Ang pagpapakasal namin ni Dylan, sabi niya, pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi ito dahil sa pag-ibig, isa itong transaksyon, isang kasunduan sa negosyo para pag-isahin ang kapangyarihan ng pamilya nila at ng isa pang maimpluwensyang pamilya. Isang tautauhan lang ako, Eman. Isang magandang manika na ilalakad nila sa altar. Nakatitig lang ako sa kanya, sinusubukang iproseso ang lahat. Ang babaeng nasa harapan ko ay hindi isang traidor. Isa rin siyang biktima, isang ibon na nakakulong sa isang gintong hawla. Ang galit sa aking dibdib ay unti-unting naglaho, napalitan ng pamilyar na damdamin. Ang kagustuhang protektahan siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Bakit hinayaan mong ako ang dahil iyon lang ang paraan para makalabas ako ng Japan? Sabi niya. Sinabi nila sa akin na kung gagawin mo yon, palalayain nila ako. Natutulungan ka rin nila. Nagsinungaling sila, Eman. Naniwala ako sa kanila. At sa araw-araw sa loob ng 7 taon, binabagabag ako ng konsensya ko. Pinagsisihan kong hinayaan kitang masira para sa akin. Inabot niya at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang paghawak ay mahigpit, desperado. Namiss kita, Eman. Walang araw na hindi kita naisip. Ang kanyang mga salita at ang kanyang paghawak ay bumasag sa huling piraso ng pader na itinayo ko sa aking puso. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit ay nawala. Ang natira na lang ay ang lalaking minsan nang nangako sa ilalim ng mga puno ng sakura. Bakit ngayon? Bakit ngayon ka lang lumapit? Tanong ko. Ang takot ay bumalik sa kanyang mga mata. Dahil nalaman kong babalik sila sa dati nilang ginagawa. Ang dahilan kung bakit ka nakulong. Narinig ko silang nag-uusap. Gagamitin nila ang Governor's Ball para sa isang malaking transaksyon. At ako ang gagawin nilang tagadala.
tulad ng ginawa ko sa iyo noon. Natigilan ako. Ang nakaraan ay hindi lang nagbabalik. Umuulit ito. Eman, kailangan mong umalis dito, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na ang lahat ng ito. Magsimula ka ng bagong buhay. Mapanganib sila. Hindi lang ito tungkol sa pera. Mayroon silang bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa labas ng bintana ng simbahan. Ano yon? Tanong ko. Isang tunog. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan sa graba sa labas. Isang tunog na mabilis at agresibo. Hindi. Bulong ni Sedis. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Hindi maaari. Sinundan niya ako. Mabilis akong tumayo at sumilip sa isang maliit na siwang sa lumang bintana. Isang pamilyar na itim na Mercedes-Benz ang nakaparada sa labas. Bumukas ang pinto sa driver's side. At lumabas si Dylan. Hindi siya mukhang galit. Nakasuot siya ng isang perpektong puting suit at isang malamig na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Inayos niya ang kanyang kurbata, tumingin sa pinto ng simbahan at nagsimulang maglakad papalapit. Kailangan nating umalis, sabi ko. Hinila ko si Sedis. Wala na tayong pupuntahan, Eman. Huli na tayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang mabibigat na yabag ni Dylan ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa labas. Papalapit. Palakas ng palakas. Ang aming sikretong tagpuan ay naging isang bitag at kami nasa loob naghihintay sa pagpasok ng makangangaso. Ang pagbukas ng pinto ng lumang simbahan ay mabagal at nag-ingit na para bang isang bibig na naghahanda para magsalita ng isang sumpa. Ang liwanag mula sa labas ay bumuhos sa loob at sa gitna nito ang anyo ni Dylan ay parang isang demonyong bumisita sa banal na lugar. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito'y isang nangiti ng isang mangangasong nahuli na ang kanyang biktima. Well, 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 sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim, umalingaw-ngaw sa katahimikan ng simbahan. Isang prayer meeting ba ito? Sana'y sinama ninyo ako. Automatiko akong humakbang, bahagyang iniharang ang aking katawan sa harapan ni Sedes. Ang aking mga kamao ay nakakuyom sa aking tagiliran. Dylan, nagkataon lang. Mabilis kong sabi, pinipilit na maging normal ang aking boses. Nakita ko si Ma'am Mercedes dito, kaya binati ko lang. Ang mga mata ni Dylan ay lumipat mula sa akin papunta kay Sedis na namumutla sa likod ko. Talaga, love? Nagdasal ka pala mag-isa. Hindi mo man lang ako inimbita. Alam mo namang kailangan ko rin ng dasal para sa ating kinabukasan. Ang bawat salita niya ay puno ng sarkasmo. Kailangan ko lang ng katahimikan, Dylan. Nauutal na sabi ni Sides. Sumaglit lang ako dito bago umuwi. Naglakad si Dylan palapit sa amin. Ang kanyang mamahaling sapatos ay gumagawa ng malakas na tunog sa sahig na bato. Huminto siya sa mismong harapan namin. Tinitigan niya ako. Mr. Toledo, ang binabayaran ko sa iyo ay para turuan ang mapapangasawa kong sumayaw, hindi para dalhin siya sa mga field trip. Am I clear? Yes, sir. Sagot ko, tinitiis ang kanyang mapanuyang tingin. Good. Ngumiti siyang muli at inakbayan si Sidis, hinila ito palayo sa akin at palapit sa kanya. Ang kilos ay posesibo at marahas. Tara na, love. Marami pa tayong kailangang pag-usapan. Hinila niya si Sidis palabas ng simbahan. Sumunod ako sa likuran, walang magawa. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ko. Walang nagsasalita. Si Dylan ay nagmamaneho, ang kanyang mga daliri ay maritmo na tumatapik sa manibela. Si Sidis ay nakatingin lang sa bintana. Ang kanyang refleksyon ay nagpapakita ng isang babaeng bihag. Ako, nasa likod, nararamdaman ang bawat segundo ng nakakabihining tensyon.
Pagdating sa mansyon, ang pagkukunwari ni Dylan ay naglaho. Hinarap niya ako sa may entrance hall. "Makinig ka, Toledo," sabi niya. Ang boses niya'y mababa at puno ng pagbabanta. "Hindi ako tanga. Alam kong hindi iyon pagkakataon lang. Kaya heto ang babala ko sa'yo, isa lang. Manatili ka sa pagsasayaw. Lumagpas ka ulit sa linya at sisiguraduhin kong ang personal na bakasyon mo ay magsisimula ulit. At sa pagkakataong ito, baka permanente na." Pagkatapos ay lumingon siya sa dalawang bodyguard na nakatayo malapit sa amin. "Ituro ninyo kay Mr. Toledo ang kanyang quarters. Dito muna siya titira sa mansyon hanggang sa matapos ang ball para hindi na siya mahirapang mag-commute. Ang kanyang alok ay hindi isang pabor. Ito ay isang hatol. Ikukulong niya ako dito para bantayan, para kontrolin." Kinuha nila si Sides, dinala sa ibang parte ng mansyon. Isang huling desperadong tingin ang ibinigay niya sa akin bago siya tuluyang mawala sa paningin. Ang buhay ko sa mansyon ay naging isang bangungot. Ang dating paggalang na ipinapakita sa akin ng mga staff ay napalitan ng hinala. Ang mga bodyguard ay lagi nang nakasunod sa aking bawat galaw. Ang gintong hawla ni Sides ay naging hawla ko na rin. Nagpatuloy ang aming mga ensayo sa pagsasayaw. Ngunit wala na ang dating tensyon na may halong kuryente. Napalitan ito ng takot at pag-iingat. Laging naroon, Spauntos, Idilan, nakaupo sa isang sulok, nanonood, hindi umiimik. Ang kanyang presensya ay parang isang lason na pumupuno sa hangin. Ang sayaw na dapat ay simbolo ng pag-iisa at pag-ibig ay naging isang masakit na pagpapanggap. Ang bawat paghawak ko kay Sides ay ginagawa ko ng may kasamang pag-iingat. Ang bawat pagtingin namin sa isa't isa ay mabilis at puno ng mga salitang hindi masabi. Dahil sa heightened state of alert ko, nagsimula akong makapansin ng mga bagay-bagay. Mga lalaking nakasuit na pumapasok sa mansyon sa gabi, diretso sa opisina ni Gobernador Evelino, dala-dala ang mga itim na briefcase. Mga usapang pabulong sa telepono kung saan naririnig ko ang mga salitang shipment, container, Japanese partners, at deadline. At ang deadline ay laging ang gabi ng Governor's Ball. Ang puso ko ay nagsimulang kabahan. Ang mga salita ni Sides sa simbahan ay umuulit sa aking isipan. Babalik sila sa dati nilang ginagawa. Ang dahilan kung bakit ka nakulong. Isang gabi, hindi ako makatulog. Lumabas ako ng aking kwarto para kumuha ng tubig sa kusina. Ang mansyon ay tahimik at madilim. Habang pabalik ako sa aking silid, dumaan ako sa pasilyo kung nasaan ang opisina or library ni Gobernador Evelino. May liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto at may mga boses. Nagtataas ng boses. Dahan-dahan akong lumapit, nagtago sa likod ng isang malaking vase. "Hindi ka na natuto, Dylan." Boses iyon ni Gobernador Evelino, puno ng galit. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang padalos-dalos? Inayos ko na ang gulo mo sa Japan noon. Gusto mo bang ulitin ko na naman?" "Dad, it was a mistake. Hindi ko alam na magkikita sila." Sagot ni Dylan. "Kasalanan mo yan. Bakit mo pa kasi kinuha ang mananayaw na yan sa dami ng tao? Hindi mo ba naisip na baka magkita sila?" Paano ko malalaman? At kailangan natin ng perpektong palabas para sa ball, para walang makahalata sa totoong mangyayari. Nagpatuloy ang gobernador. "Ang sedes problem na yan dapat matagal nang tapos. Inilabas ko siya sa kamay ng Yakuza. Dinala ko siya dito para maging kontrolado natin. Para maging kasangkapan natin, hindi para maging sakit ng ulo. Ang pagkakakulong ng Eman na yan ang siyang nagligtas sa buong operasyon natin noon. Siya ang sumalo ng bala na para sa atin. At ngayon, ibinalik mo siya dito para guluhin ang lahat." Ang bawat salita ng gobernador ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang aking paghinga ay halos huminto.
ang pagkakakulong ko. Hindi ito para kay Sedes. Hindi ito para iligtas siya sa utang. Ito ay para iligtas ang mga Evelino. Ang Yakuza ay hindi kalaban ni Sedes. Kasosyo sila ng mga Evelino. Si Sedes ay pain at ako ang ginawang tupa para isakripisyo. Ang 7 taon ng aking buhay, ang aking sakripisyo, ang aking pag-ibig, lahat ay base sa isang malaking kasinungalingan na sila ang may gawa. Ang galit na naramdaman ko ay isang bagay na hindi ko pa naramdaman kailanman. Mas matindi pa ito sa galit na naramdaman ko kay Sidis. Ito ay isang dalisay at nag-aapoy na galit. Ang transaksyon sa gabi ng ball ang pinakamalaki sa lahat, Dylan. Narinig kong sabi ng gobernador. Ang mga Japanese partners natin mismo ang darating. May isang pagkakamali lang at tapos tayong lahat. Kaya siguraduhin mong ang nobya mo at ang mananayaw niya ay gagawin lang kung ano ang dapat nilang gawin. Sumayaw at ngumiti. Maliwanag? Yes, Dad, sagot ni Dylan. Ang kanyang boses ay talunan na. Narinig kong nag-ayos ng mga papel ang gobernador. Pagkatapos, mga yabag, papalapit sa pinto. Ang puso ko'y kumabog ng napakabilis. Kailangan kong magtago. Mabilis akong lumingon at nakita ang isang maliit na pinto sa ilalim ng hagdanan. Isang storage closet. Mabilis at tahimik akong pumasok doon. Isinara ang pinto ng bahagya. Nag-iwan lang ng isang maliit na siwang para makita ang labas. Sakto. Bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Gobernador Evelino. Ang kanyang mukha ay kulubot sa galit. Naglakad siya palayo sa pasilyo. Pagkatapos ng ilang segundo, lumabas din si Dylan. Mukhang pagod at talunan. Naglakad siya sa kabilang direksyon. Ang pasilyo ay tahimik na muli. Ngunit ang pinto ng opisina ng gobernador, naiwan itong bahagyang nakabukas. Mula sa aking pinagtataguan, kitang-kita ko ang loob ng opisina. Ang ilaw sa ibabaw ng kanyang malaking lamesang gawa sa mahogany ay nakabukas pa. At sa ibabaw ng mesa, sa gitna ng mga nakakalat na papel, may isang bagay na nakakuha ng aking atensyon, isang itim na leather-bound ledger. Nakabuklat. Iyon na siguro iyon ang pruweba, ang katibayan ng kanilang mga krimen. Ang katotohanan sa likod ng 7 taon na ninakaw sa akin. Nakatayo ako sa dilim ng closet. Ang aking paghinga ay mababaw. Ang galit sa aking dibdib ay naguutos sa aking kumilos. Lumabas ka. Pumasok ka diyan. Kunin mo. Ito na ang pagkakataon mo para sa hustisya. Ngunit ang takot ay humihila sa akin pabalik. Isang maling galaw at ang babala ni Dylan ay magkakatotoo. Nakatitig ako sa nakabukas na pinto sa ledger na naghihintay sa ibabaw ng mesa. Ang puso ko ay dumadagundong. Ang aking pagkakataon para sa paghihiganti. Isang hakbang lang ang layo. Susugal ba ako? Ang galit ay isang apoy. Sa loob ng 7 taon, ang naramdaman ko lang ay ang malamig na abo ng pagsisisi at pangungulila. Ngayong gabi, ang aping iyon ay muling nagliyab, mas mainit at mas mapanira kaysa dati. Ang takot na humihila sa akin pabalik ay tinupok ng apoy na ito. Hindi na ako ang eman na sumalo ng bala para sa iba. Ako na ang bala. Dahan-dahan, lumabas ako mula sa aking pinagtataguan. Ang bawat ugat sa aking katawan ay alerto. Ang bawat tunog sa loob ng mansyon, ang ugong ng aircon, ang malayong tiktak ng isang lumang orasan ay pinalakas ng 10 beses sa aking pandinig. Para akong isang mangangasong gumagapang sa gubat ng kalaban. Tinawid ko ang pasilyo at pumasok sa opisina ng gobernador. Ang amoy ng katad at mamahaling sigarilyo ay nanunuot sa hangin. Ang silid ay isang testamento sa kanilang kapangyarihan. Mga mamahaling painting sa pader, mga antigong kasangkapan, isang malaking globo sa isang sulok. Ngunit ang aking mga mata ay nakatuon lang sa isang bagay, ang itim na ledger sa ibabaw ng mesa. Nilapitan ko ito. Ang aking mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit.
Binuklat ko ang mga pahina, mga pangalan, mga petsa, mga halaga ng pera na hindi ko kayang bilangin, mga code name para sa mga shipment. At sa isang pahina, nakita ko ito, ang pangalan ng Eclipse Club, ang petsa ng aking pagkakahuli, at isang malaking halaga na nakapangalan sa Project Zero. Ako. Ang proyekto nila ay ako, kinuha ko ang aking cellphone. Ang luma at gasgas kong telepono na tanging yaman ko sa mundo. Sinimulan kong kunan ng litrato ang bawat pahina, ang bawat pag-click ng camera, kahit na naka-silent mode, ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Ang aking puso ay dumadagundong sa aking dibdib, isang ritmo ng panganib at paghihimagsik. Nasa kalagitnaan ako ng pagkuha ng litrato nang marinig ko ito. Isang mahinang tunog, ang pag-ingit ng sahig sa pasilyo, may paparating. Mabilis kong isinara ang ledger, inilagay ang telepono sa aking bulsa at walang ingay na gumapang sa ilalim ng malaking mesa ng gobernador. Sakto, isang anino ang dumaan sa nakabukas na pinto, isang bodyguard na nagroronda. Ang kanyang mga bota ay mabagal na lumalakad sa sahig. Huminto siya sa tapat ng pinto, sumilip sa loob. Hindi ako humihinga. Ang ilang segundong iyon ay parang isang oras. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglalakad. Hinintay ko pa ng isang buong minuto bago ako gumapang palabas. Tahimik akong lumabas ng opisina. Isinara ang pinto ng bahagya tulad ng dati at mabilis na bumalik sa aking kwarto. Pagkasara ko ng pinto ng aking silid, sumandal ako dito. Ang aking katawan ay basang-basa ng pawis. Tiningnan ko ang aking telepono. Ang mga litrato, naroon sila, ang ebidensya. Hawak ko na ngayon ang sandata para wasakin sila. Kinabukasan, ang ensayo namin ay naging isang bagong uri ng sayaw, isang sayaw ng panganib. Okay, from the top, sigaw ni Dylan mula sa gilid. Gusto kong makita ang pagnanasa, ang pag-ibig. Eman, make her look like she worships me. Nagsimula ang musika, isang tango, ang sayaw ng pagnanasa at pagtataksil. Hinila ko si Sides palapit sa akin. Ang aming mga katawan ay magkadikit, ang aming mga hininga ay magkahalo. Ngunit ang aming mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Habang isinasayaw ko siya, ang aming mga bibig ay halos magkadikit. Dito, sa ilalim ng mapanuring tingin ni Dylan, dito lang kami malayang makapag-usap. Alam ko na, bulong ko habang iniikot ko siya. Narinig ko sila kagabi, ang operasyon, ang ball. Nakita ko ang gulat at takot sa kanyang mga mata. Eman, sinabi ko na sa'yo, umalis ka na dito habang may pagkakataon ka pa. Hindi ako aalis nang hindi ka kasama. Sagot ko, idiniin ang aking kamay sa kanyang likod para sa isang mahirap na hakbang. Hindi ako pwedeng umalis. Ang pamilya ko, sabi niya, ang kanyang boses ay halos mabasag na. May pruweba ako, Sedes, bulong ko. Nasa telepono ko, mga litrato ng ledger nila. Pwede nating gamitin at laban sa kanila para palayain ka, para palayain ang pamilya mo. Papatayin ka nila, Iman. Papatayin nila tayong pareho kapag nalaman nila. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lumalaban kaysa mabuhay na bilanggo, sabi ko. Binitawan ko siya para sa isang solo turn at nang bumalik siya sa aking mga bisig, idinugtong ko. Magtiwala ka sa akin, minsan pa. Tulad ng dati, ang sayaw ay naging aming sikretong pag-uusap. Ang bawat pag-ikot ay isang plano, ang bawat pagdikit ay isang pangako. Ang choreography na ginawa ko ay hindi na para sa pag-ibig ni Sides at Dylan. Ito ay para sa aming pagtakas. May isang parte sa sayaw kung saan tatakbo si Sides palayo at hahabulin ko siya at sa huli, yayakapin ko siya na parang ayaw ko nang pakawalan. Ang simpleng galaw na iyon ay naging aming signal. Alam kong hindi namin ito magagawa ng kami lang. Kailangan ko ng tulong mula sa labas. At isang tao lang ang pumasok sa isip ko.
si Warden de la Cruz, ang tanging taong nagpakita sa akin ng kabutihan sa loob ng impyerno. Gumawa ako ng paraan. Nagdahilan ako kay Dylan na kailangan ko ng mga bagong sapatos para sa pagsayaw, para sa ball. Isang bagay na hindi nila matatanggihan. Pinayagan niya akong lumabas, ngunit may kasamang isang bodyguard. Sa mall, habang pumipili ako ng sapatos, nagdahilan akong kailangan kong gumamit ng banyo. Doon, sa loob ng isang cubicle, ginamit ko ang perang naipon ko para bumili ng isang mumurahing burner phone at SIM card mula sa isang tinderong kausap ko na kanina pa. Tinext ko si Warden. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa pinakaligtas na paraan. Sinabi kong may hawak akong ebidensya laban sa isang malaking sindikato na siya ring dahilan ng aking pagkakakulong. Humingi ako ng tulong. Ilang minuto lang, nag-reply siya. Alam kong may mali sa kaso mo, Iman. Anong kailangan mo? Doon ko sinabi ang plano. Sa gabi ng Governor's Ball, habang abala ang lahat, kailangan kong makalabas. Ibibigay ko sa kanya ang telepono na may ebidensya. Siya na ang bahalang magdala nito sa mga tamang tao, mga taong hindi nababayaran ng mga Evelino. Habang papalapit ang araw ng ball, ang mansyon ay naging isang pugad ng mga abay, mga caterer, mga florist, mga technician. Ang perpektong pagkakataon para sa kaguluhan. Ang perpektong pagkakataon para sa aming pagtakas. Gabi bago ang ball, ang huling ensayo, ang huling pagkakataon para ipinal ang aming plano. Pagkatapos ng ensayo, habang si Dylan ay abala sa pakikipag-usap sa mga organizer, nagkaroon kami ng pagkakataon ni Sidis na mag-usap sa isang sulok ng hardin. Bukas ng gabi, sabi ko. Sa gitna ng sayaw natin, sa huling nota ng musika, kapag lahat ay pumapalakpak, yun na ang pagkakataon. Huwag kang lilingon. Dumiretso ka sa service exit sa likod ng kusina. Hihintayin kita doon. Sabay tayong aalis. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pinaghalong takot at pag-asa. Mag-iingat ka, Iman. Ikaw din, sabi ko. Pagbalik ko sa aking kwarto, hindi ako mapakali. Inihanda ko ang lahat, ang burner phone, ang kaunting pera, isang itim na jacket. Ito na ang gabi, bukas magbabago ang lahat. Kinagabihan, naisip kong kailangan kong sabihin sa kanya ang buong detalye ng plano. Na kailangan niyang dumiretso sa kutseng naghihintay na inayos ng warden. Pumunta ako sa kanyang silid. Ang buong mansyon ay abala na. Ang mga ilaw para sa party ay isiniset up na sa labas. Kumatok ako ng mahina sa pinto ng kwarto ni Sidis. Walang sumasagot. Kumatok ako ulit. Wala pa rin. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Dahan-dahan, itinulak ko ito. Sidis? Ang silid ay walang tao. Tahimik. Ang kama niya ay perpektong nakaayos. Ngunit may kakaiba, isang pakiramdam na may nangyaring masama. Lumapit ako sa kanyang vanity table. Ang kanyang mga pabango at makeup ay maayos na nakahanay. Ngunit sa gitna ng lahat, sa ibabaw ng malaking salamin, may isang bagay na nakasulat. Isinulat gamit ang kanyang pulang lipstick. Ang mga letra ay nanginginig. Isang salita. Tulong. Ang dugo ko'y biglang nanlamig. Napatingin ako sa ibaba ng salamin. Sa ibabaw ng mesa, may isang puting perlas. Basag. Galing sa kwintas na lagi niyang suot, isang regalong ibinigay sa kanya ni Dylan. Nasaan siya? Kinuha ba siya ni Dylan? Nalaman ba niya ang aming plano o may iba pang nangyari? Ang alam ko lang, ang plano namin ay nasira na. Si Sedes ay nasa panganib at wala na akong oras. Ang salitang tulong na nakasulat sa salamin ay parang isang sigaw na walang tunog, umuulit-ulit sa aking isipan. Ang basag na perlas sa ibabaw ng mesa ay isang marahas na simbolo. Ang pagkasira ng kanyang pagpapanggap, ang pagdurog sa kanyang pagkatao. Nasaan siya? Ano ang ginawa nila sa kanya? Ang unang pumitik sa akin ay ang purong takot. Takot para sa kanya.
takot na baka huli na ang lahat. Ngunit ang takot ay mabilis na napalitan ng isang nag-aapoy na galit na nagbigay sa akin ng kakaibang linaw ng isip. Wala na akong panahon para sa pag-aalinlangan. Wala nang panahon para mag-isip. Kailangan kong kumilos. Hindi ako pwedeng magtanong. Ang paghahanap sa kanya ng hayagan ay isang pag-amin. Na may alam ako, isang pag-amin na kasabwat niya ako. Kailangan kong magkunwari. Kailangan kong maging ang Eman Toledo na kilala nila. Ang dance instructor na walang ibang alam kundi ang pagsayaw. Lumabas ako ng kanyang silid, isinara ang pinto na para bang walang nakita. Naglakad ako sa mga pasilyo ng mansyon na ngayoy abala na sa huling minutong paghahanda para sa ball. Ang bawat ngiti ng mga staff, ang bawat pagbati ng mga organizer ay parang isang insulto. Sa likod ng lahat ng karangyaan at pagpapanggap na ito, isang buhay ang nasa panganib. Nakita ko si Dylan sa may grand staircase, may kausap na mga senador. Ang kanyang tawa ay malakas at puno ng kumpiyansa. Mukha siyang isang prinsipeng walang anumang problema sa mundo. Hinintay kong matapos ang kanyang pakikipag-usap ay nilapitan ko siya. Mr. Evelino, sabi ko. Pinipilit na maging magalang at kalmado ang aking boses. Eman, sabi niya, bahagyang naiinis sa aking pag-abala. What is it? Everything should be perfect for tonight. Opo, sir. Gusto ko lang sanang itanong kung nakita niyo si Ma'am Sidis. Para lang po sana sa ilang last-minute instructions para sa sayaw natin mamaya. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Isang malamig na kislap ang dumaan dito bago napalitan ng isang peking ngiti. Oh, she's resting, sabi niya. Nagpapaganda para sa aming malaking gabi. Huwag mo na siyang istorbohin. She knows her part. Just make sure you know yours. Ang paraan ng pagkaakasabi niya, ang diin sa salitang resting. Isang kasinungalingan. Isang malinaw na kasinungalingan. Alam kong hawak niya si Sedes, itinatago niya. Ang aking pinakamasamang hinala ay nagkatotoo. Ang aming plano ay hindi lang nasira. Nalaman na nila. Naglakad siya palayo, iniwan akong nakatayo doon, ang aking dugo ay kumukulo sa galit at kawalan ng magawa. Ang orihinal na plano, ang tumakas kasama siya, ay abo na. Ang pagtakas ng mag-isa ay hindi isang opsyon. Hindi ko siya iiwan sa kamay ng mga halimaw na ito. Ang aking misyon ay nagbago. Hindi na ito pagtakas. Ito ay pagliligtas. At may isang paraan lang para magawa iyon. Kailangan kong ibagsak ang buong kaharian nila. Kinapa ko ang burner phone sa aking bulsa. Ang ebidensya. Ito na lang ang natitira kong alas. Ngunit paano ko ito mailalabas kung ang bawat galaw ko ay binabantayan? Ang gabi ng ball, iyon pa rin ang aking pagkakataon. Ang gulo, ang dami ng tao. Kailangan kong gamitin iyon. Pumunta ako sa isang banyo, ikinandado ang pinto at mabilis na nag-text kay Warden de la Cruz. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang nagtatype. Nagbago ang plano. Target nasa panganib, manatili sa tagpuan, hintayin ang hudyat. Ang hudyat ay paghinto ng musika. Ulitin, paghinto ng musika. Ito'y isang malaking sugal. Ipinagkakatiwala ko ang lahat sa isang tao sa labas. Nagdasal ako na natanggap niya at naintindihan. Dumating ang gabi. Ang Evelino Estate ay naging isang kaharian mula sa fairy tales. Libo-libong ilaw ang nakasabit sa mga puno. Ang mga bisita, suot ang kanilang mga magagarang gown at suit, ay parang mga hari at reyna. Mga politiko, mga negosyante, mga general. Ang pinakakapangyarihang mga tao sa bansa ay naririto lahat. At sa isang espesyal na mesa, nakita ko sila. Ang Japanese partners. Mga lalaking may mga mukhang hindi marunong nangungumiti, napapaligiran ng kanilang sariling mga bodyguard. Suot ang itim na suit na ipinahiram sa akin, naglakad ako sa gitna nila. Isang multo,
Isang impostor. Ang aking mga mata ay malikot, hinahanap si Sedes, hinahanap ang aking pagkakataon. Bawat anino ay tila isang banta. Bawat bodyguard na nakatingin sa akin ay nagpapakaba sa akin. Nagsimula na ang programa, mga talumpati, mga parangal. Si Gobernador Evelino sa entablado nagsasalita tungkol sa paglilingkod sa bayan at malinis na pamamahala. Gusto kong isuka ang lahat ng pagkain sa aking tiyan. Pagkatapos, ang pinakahihintay na sandali, ang sayaw. And now, anunsyo ng MC, let us all welcome the star of the evening, the future of this province, Mr. Dylan Evelino, and his beautiful fiancée, the lovely Miss Mercedes. Nagyawa ng mga tao. Bumukas ang malaking pinto sa gilid ng entablado at lumabas si Dylan, isang perpektong prinsipe. Kasunod niya si Sidis. Napasinghap ang mga tao. Napasinghap din ako. Ang ganda niya ay nakakabighani. Suot niya ay isang puting ball gown na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos na may mga maliliit na diamante. Ang kanyang mukha ay isang perpektong obra maestra ng makeup. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakatingin siya sa malayo na parabang ang kanyang kalululuwa ay nasa ibang lugar. Nang makita niya ako sa gilid ng dance floor, nagkaroon ng bahagyang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap ng takot. Umiling siya ng bahagya, isang galaw na halos hindi mo mapapansin. Isang senyas, "Wag, umalis ka na, iligtas mo ang sarili mo." Ngunit ang makita siya sa ganoong kalagayan, isang magandang manika na pagod na sa pagpapanggap, ay lalong nagpatigas sa aking determinasyon. Hindi, hindi ako aalis. Inilahad ni Dylan ang kanyang kamay sa akin. Isang pagpapanggap para sa mga manunood. Take care of her, bulong niya. May ngiti sa labi ngunit may yelo sa mga mata. Kinuha ko ang kamay ni Sidis. Malamig, napakalamig. Dinala ko siya sa gitna ng dance floor. Ang mga ilaw ay humina at isang spotlight ang tumutok sa amin. Ang buong mundo ay nawala. Tanging kami na lang dalawa. Nagsimula ang musika, ang aming tango. Nagsimula kaming sumayaw. Ang aming mga katawan na sanay na sa bawat galaw ay kumilos ng perpekto. Sa mata ng mga manonood, kami ay isang larawan ng pagnanasa at pag-ibig. Ngunit sa pagitan naming dalawa, ito ay isang digmaan. Ang bawat hakbang ay isang salita. Ang bawat pag-ikot ay isang sigaw. Ang sayaw ay naging aming huling pag-uusap. Mag-ingat ka, sabi ng kanyang mga mata. Lalaban ako, sagot ng aking mga galaw. Huli na, sabi ng panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi pa. Sagot ng paghigpit ng aking hawak. Narating namin ang huling bahagi ng choreography. Ang pag-ikot, ang pagtakbo, ang pagsalo. Nang saluhin ko siya sa aking mga bisig, ang aming mga mukha ay magkalapit. Ang aming mga hininga ay nagsalubong. Ginamit ko ang huling segundong iyon. Ang ebidensya nasa labas na. Bulong ko ang aking bibig ay malapit sa kanyang tainga. Ibabagsak natin sila. Magtiwala ka sa akin. Nakita ko ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Binitawan ko siya. Huminto ang musika. Isang nakakabimining palakpakan ang pumuno sa buong hall. Nagbow kami. Si Dylan ay umakyat sa entablado at niyakap si Sidis. Ang perpektong larawan. Ito na ang aking pagkakataon. Ang lahat ay nakatingin sa kanila. Ang mga bodyguard ay nakapokus sa entablado. Dahan-dahan nagsimula akong umatras papunta sa dilim, papunta sa gilid ng hall kung saan naroon ang isang service exit, ang daan papunta sa aking tagpuan kay Warden. Ilang hakbang na lang, malapit na. Natanaw ko na ang pinto. Ngunit paghakbang ko pababa mula sa entablado, biglang may dalawang lalaking humarang sa aking daan. Hindi sila ang ordinaryong unipormadong gwardya ng mansyon. Nakasuot sila ng itim na suit
at ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, parang mga pader na bato. "Pinapatawag ka ni Mr. Evelino," sabi ng isa. Ang boses niya ay mababa at walang tono. "Dito ka dumaan." Itinuro niya hindi ang direksyon ng mga tao, kundi ang isang madilim na pasilyo sa likod ng entablado. Isang service hallway na walang ibang gumagamit. Napatingin ako kay Sidis sa entablado. Nakita niya ang nangyayari. Ang kanyang mukha ay nabalot ng purong takot. Ang kanyang kamay ay napunta sa kanyang bibig. Isang patibong. Alam nila. Kanina pa nila alam. Ang buong sayaw, ang buong gabi ay isang palabas lang habang hinihintay nila ang tamang oras para hulihin ako. Napakabilis ng mga pangyayari. Wala na akong nagawa kundi sumunod habang ginigitgit ako ng dalawang lalaki papasok sa dilim, palayo sa mga ilaw, palayo sa musika, palayo sa aking huling pag-asa para sa kalayaan. Dinala ako ng mga gorilya ni Dylan sa isang madilim at malamig na silid sa basement ng mansyon. Amoy alak at luma. Itinulak nila ako sa isang upuan sa gitna ng silid. Ilang sandali pa, pumasok si Dylan, isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang ingay ng party sa itaas ay naging isang malayong ugong na lang. Wala na ang peking ng ngiti. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong galit. "Ang tanga mo," sabi niya. Ang una niyang mga salita, "Ang tanga-tanga mo, Toledo. Akala mo ba talaga malulusutan mo ako sa sarili kong pamamahay?" Lumapit siya at sinuntok ako ng malakas sa sikmura. Napayuko ako sa sakit, hirap huminga. "Sa tingin mo, paano ko nalaman ang tungkol sa tagpuan ninyo sa simbahan?" Tanong niya. Hinila ang aking buhok para iangat ang aking mukha. "Sa tingin mo, paano ko nalaman na may plano kayong tumakas?" Hindi ako sumagot. Tanging ang pag-asa na sana'y ligtas na ang ebidensya ang nasa isip ko. Tumawa siya, isang tawang nakakakilabot. "Gusto mong malaman ang pinakanakakatawa sa lahat?" Lumapit siya sa aking tainga at bumulong. Si Sedes mismo ang nagsabi sa akin. Siya ang nagsabi sa akin ng lahat. Ang kanyang mga salita ay parang isang punyal na bumaon ng diretso sa aking puso. Hindi, hindi maaari. Isang panibagong alon ng sakit at pagtataksil ang rumagasa hanggang sa akin. Ang huling piraso ng aking pagtitiwala ay dinurog niya. Ginamit na naman ba niya ako? Sa huling pagkakataon, nagpagamit na naman ba ako? Napayuko ako, hindi na dahil sa sakit ng suntok, kundi sa bigat ng kabiguan. "Nakita mo?" sabi ni Dylan, lumalayo sa akin. Sa huli, pipiliin niya pa rin ang kaligtasan, ang yaman, ang kapangyarihan. At ikaw, babalik ka sa dapat mong kalagyan, sa basura. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang hudyat sa kanyang mga tauhan. "Dalhin niyo na yan, itapon niyo sa ilog, siguraduhin niyong hindi na lulutang." Hinawakan ako ng dalawang lalaki sa magkabilang braso at kinaladkad patayo. Ito na ba ang katapusan? Pagkatapos ng lahat, dito lang ba matatapos ang lahat? Sa isang madilim na basement, dala-dala ang isang huling pagtataksil. Ngunit bigla, isang ingay ang bumasag sa katahimik ng basement. Isang tunog na papalakas ng papalakas. Mga sirena. Nagkatinginan si Dylan at ang kanyang mga tauhan. "Ano yon?" Kasunod ng mga sirena, ang telepono ni Dylan ay nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil. At pagkatapos, isang malakas na kalabog sa pinto. Isang aide ni Dylan ang pumasok. Ang mukha ay putlang-putla. "Sir! Sir, ang TV! Buksan niyo ang TV!" sigaw niya. "Nasa lahat ng channel, lumabas na!" Mabilis na binuksan ni Dylan ang isang maliit na telebisyon sa sulok ng silid. At doon sa screen, nakita namin isang special news report. Ang headline, "Pamilya Evelino, sangkot sa international money laundering at drug trafficking, kasosyo ang Yakuza." At ang mga ebidensya, ang mga litrato ng ledger na kinunan ko. Malinaw na ipinapakita sa buong bansa. Ang mga pangalan, ang mga halaga,
ang mga detalye ng kanilang operasyon. Natulala si Dylan. Paano? Paano nangyari to? At sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Ang huling bulong sa akin ni Sidis. Salahain, magtiwala ka sa akin. Hindi niya ako trinaydor. Ito ang kanyang plano, ang tunay na plano. Alam niyang susundan siya ni Dylan. Alam niyang babantayan siya, kaya't gumawa siya ng sarili niyang sugal. Ang pagsasabi niya kay Dylan ng aming plano ay isang pain. Isang palabas para manatili ang atensyon ni Dylan sa akin. Habang sa likod, isinasagawa niya ang tunay na pag-atake. Kumuha siya ng kopya ng mga ebidensya mula sa telepono ko, marahil noong gabi bago ang ball, at ipinadala ito sa isang taong mapagkakatiwalaan, isang mamamahayag na may utos na ilabas ito sa eksaktong oras ng aming pagsasayaw. Ang kanyang sayaw ay hindi isang senyas ng pagtakas. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Sa pagkalito at gulat ni Dylan at ng kanyang mga tauhan, nakita ko ang aking pagkakataon. Ginamit ko ang lahat ng natitira kong lakas. Sinipa ko ang lalaking nasa kanan ko. Siniko ko ng malakas ang nasa kaliwa. Tumakbo ako palabas ng basement, paakyat sa hagdanan, pabalik sa kaguluhan. Ang ballroom ay isang eksena mula sa isang pelikula tungkol sa katapusan ng mundo. Ang mga bisita ay nagsisigawan, nagtatakbuhan. Mga pulis na naka-uniforme ay pumapasok sa lahat ng pinto. Mga reporter ay nagkakagulo sa labas. At sa gitna ng lahat, sa entablado, nakita ko si Gobernador Evelino na pinupusasan na ng mga autoridad. Ang aking mga mata ay hinanap siya. Si Sidis. Nakita ko siya. Sa gitna ng kaguluhan, kinakaladkad siya ni Dylan, sinusubukang tumakas sa pamamagitan ng isang pinto sa likod. Sidis! Sigaw ko. Lumingon si Dylan, ang kanyang mukha ay isang pinaghalong galit at desperasyon. Itinutok niya ang isang maliit na baril sa ulo ni Sidis. Huwag kang lalapit, Toledo! Sigaw niya. Subukan mong lumapit at papatayin ko siya. Huminto ang lahat sa paligid namin. Tanging kami na lang tatlo sa gitna ng bagyo. Tapos na ang laro, Dylan. Sabi ko, dahan-dahang itinaas ang aking mga kamay, papalapit ng paunti-unti. Sumuko ka na. Hindi pa tapos hanggat hindi ako nagsasabi. Sigaw niya. Kasalanan ninyong dalawa to. Sinira ninyo ang lahat. Nakita ko ang mga mata ni Sidis. Sa kabila ng baril na nakatutok sa kanya, wala na ang takot. Napalitan ito ng isang matatag na determinasyon. Tumingin siya sa akin at bahagya siyang tumango. Isang senyas. Ang aming huling sayaw. Sa isang iglap, bigla niyang siniko ng malakas si Dylan sa tagiliran. Nawala ng balanse si Dylan at pumutok ang baril. Ang bala ay tumama sa kisame. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ko. Sinugod ko si Dylan. Nagpagulong-gulong kami sa sahig sa gitna ng mga basag na baso at natapong pagkain. Ang lahat ng galit para sa 7 taong ninakaw sa akin, ibinuhos ko sa bawat suntok. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at pinaghiwalay kami. Kinuha nila si Dylan, pinusasan, at kinaladkad palayo kasama ng kanyang ama. Nang matapos ang lahat, sa gitna ng wasak na ballroom, naiwan kaming dalawa ni Sidis. Magkaharap, malaya. Makalipas ang ilang buwan, ang kaso ng mga Evelino ay naging pambansang balita. Sila at ang kanilang mga kasosyo ay nahatulan. Ang aking pangalan ay nalinis. Ang aking testimonya, kasama ng ebidensya ni Sidis, ang nagsilbing huling pako sa kanilang kabaong. Nagkita kami ni Sidis sa isang maliit na kapihan sa tabi ng dagat. Malayo sa gulo, malayo sa nakaraan, ang araw ay payapang lumulubog. Kamusta ka na? Tanong ko. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti, walang bahid ng takot o lungkot. Heto, humihinga, nagsisimula ulit. Ako rin, sabi ko. Nag-usap kami tungkol sa mga pangarap na nabitawan at sa mga bagong pangarap na sisimulan. Walang sisihan, walang pait.
tanging pag-unawa. Eman, sabi niya, iniligtas mo ako. Iniligtas natin ang isa't isa. Sagot ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Paano na tayo ngayon? Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw. Ang Iman na minahal ko sa Japan at ang Sides na minahal niya matagal nang nawala. Binago tayo ng panahon, ng sakit, ng bilangguan. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at kalinawan. Kailangan muna nating hanapin ang ating mga sarili, Iman. Ang totoong tayo, malayo sa anino ng mga Evelino, malayo sa multo ng nakaraan, kailangan nating maging buo ulit. Naintindihan ko, tama siya. Ako rin, sabi ko. Kailangan kong matutong maging si Eman ulit. Hindi ang bilanggo, hindi ang naghihiganting mananayaw. Si Eman lang. Ang pagtatapos ng aming kwento ay hindi sa kapihang iyon. Ito ay isang simula, isang pangako. Hindi isang pangako ng walang hanggan, kundi isang pangako ng pag-asa. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng salamin ng isang maliit na dance studio na itinayo ko. Hindi ito kasing laki ng Eclipse, hindi kasing gara ng ballroom ng mga Evelino. Ngunit ito'y sa akin. Sa paligid ko ay mga batang lansangan na tinuturuan kong sumayaw. Dito, ang pagsayaw ay hindi isang palabas o isang paraan para kumita ng pera. Ito ay isang paraan para mangarap. Hindi na ako si Zero, ang bituin ng entablado. Ako si Kuya Eman, ang guro. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman kong mas may saysay ang bawat galaw ko. Tumunog ang telepono ko. Isang mensahe mula sa kanya. Isang litrato ng isang sketchpad puno ng mga disenyo ng damit. Sa ilalim isang tanong. Sides, kamusta ang paborito kong mananayaw? Ngumiti ako. Isang nangiting payapa, walang pait at puno ng hinaharap. Nag-type ako ng sagot. Ako. Hinihintay ang paborito kong designer. Hindi ko alam kung ano ang bukas. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot na harapin ito. Dahil ngayon, sumasayaw na ako ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, sa sarili ko ng tugtog.